Mahal na Birhen ng mga biyaya, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Panalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang lahat po ay sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming pagkilala ng iyong anak para sa amin na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya pakundangan sa pag-ibig na Espiritong kanyang padala. Sapagkat siya ang tagapamagitan, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubsob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsasalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus,
ang inyong inuusig tugon sa Kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalye matuwid, sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito. Tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa punong saserdote, upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipapaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumundig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasama-sama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo po lahat. Ang sino mang
Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtatalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga pilgrims po, maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Kung babalikan po natin nung tayo ay bata pa, kung babalikan natin ang ating mga karanasan hanggang dumating tayo sa ating edad sa panahon ngayon, maraming mga pagbabago po sa buhay. Hindi lamang yung pagbabago na parang isip ng isang batang nabubuhay, kundi unti-unti nababago ito sapagkat bawat isa po sa atin hindi mananatiling bata. At bawat isa po sa atin hindi mananatiling teenager. Bawat isa po sa atin hindi nating masasabi na wala tayong masasabi nating ginagawa sa buhay. Kung titingnan po natin ang series ng ating pamumuhay, nag-aral, ibinigay ang lahat, nagbigay ng effort. Minsan kung titingnan po natin, mahalaga ito pero hindi napapansin ng bawat isa po sa atin. Kaya nga po in the long run in our journey, makikita po natin na tayo pala ay nagbabago ng ating mga perspektibo. Hindi lamang po sa ating sarili. Hindi lamang po sa aspeto ng ating kagalingan o katalinuhan, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At dito makikita po natin ang pagpapahalaga o kahalagahan ng oras at panahon.
So ibig sabihin, ang ating pagbabago ay hindi dala ng espasyo, hindi dala ng pagkakataon, kundi dala ng grasya at biyaya ng Diyos. Ano man ang pinagmulan po natin, marami mga negatibo, marami mga positibo, pero ito'y daan para mas malaman po natin na ang bawat isa po sa atin ay may kakayahang baguhin ang ating sariling pamumuhay. At dahil dito, tayo ay nagiging isang masigla. At ang ating pagiging masigla ay dahil sa mga karanasan na kung saan pinagbabago nito ang anyo ng ating pagkatao. Kaya huwag po sana natin itong ikahiya. Huwag po sana natin itong kalimutan sapagkat sa mga nakalipas, naging buo tayo kung sino tayo sa ngayon. So, ibig sabihin, meron tayong effort, meron tayong ginagawa. At ang effort na ginagawa po natin ay hindi dahil para ipakita natin sa ating kapwa kung nasaan na tayo, kundi ang higit sa lahat, tanggapin po natin at hindi, tayo po ay tinawag ng Diyos. At ang pagtawag po ng ating Panginoon ay isang pagtawag na kung saan tayo ay may kakaharapin. Bagamat tayo ay hindi nanunood, kaya nga pag tayo nanunood, meron ng mga excitement, may ending sa mga ksini, ano-ano pa man, nakikita po natin. Pero tayo bilang isang tao, walang nanonood sa atin, kundi ang nanonood sa atin ay ang ating Panginoon. Kahit ikaw ang sarili, ikaw ang skriptor ng iyong buhay. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, narinig po natin sa una at ikalawang pagbasa. Sa una, nakita po natin kung gaano si Saulo nagbago sa kanyang buhay. Hindi lamang sa kanyang pananaw, lalong higit sa kanyang pananampalataya. Alam naman po ang bawat isa po sa atin ay may kanyang-kanyang paniniwala. Si Saulo bilang isang persecutor, isang magaling na abogado, mataas ang pinag-aralan. Hinuhusgahan ang naniniwala sa ating Panginoong Hesus dahil hindi pa niya nakikilala kung sino talaga ang ating Panginoong Hesus na muling nabuhay. Kaya sa kanyang paglalakbay patungo sa Damasco, nakita po natin at narinig sa ating unang pagbasa kung paano ang ginawa ni Saulo na nagpakita sa kanya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kumikislap. At dahil dito, naiipadama ni Saulo kung paano ang pagpapahalaga ng buhay na ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoong manunubos. Na sinabi natin, dating mamamatay tao, na dating nanguhusga sa mga Kristiyano, ngayon, tagapagtanggol ng pananampalatayang Kristiyano. So, ibig sabihin, anuman ang pinanggalingan po natin, pag ginusto ng ating Panginoon at plano, ipagkakaloob. At dahil tinanggap ni Saulo ang hamon ng ating Panginoong Heso Kristo, tinanggap niya ng kusang loob na may tapang at tatag. Dahil si Saulo, sa gayon pa tinatawag natin San Pablo, ay naging isang pilar ng ating simbahan. Kaya nga po sa buhay po natin, paano ba tayo magiging pilar ng ating pagkatao? Paano ba tayo magiging haligi ng ating mga mahal sa buhay? Paano ba tayo magiging haligi ng mga taong umaasa sa atin? Paano ba tayo magiging haligi ng mga taong alam po natin
na hindi naniniwala sa atin, ba't dumating ang panahon naniniwala sa iyo. Kaya sa buhay po natin, sa pagtawag ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin, lagi niyang inaanyayahan ang bawat isa. Tulad na lang po sa ating Ebanghelyo, maraming mga Hudyo ang tumalikod sa ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas sapagkat ipinakilala o sinabi ng ating Panginoon, kung sino mang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit sila tumalikod? Sapagkat hindi po nila naiintindihan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesucristo ibinigay ang kanyang sarili. Bakit niya ibinigay ang sarili? Para pumasok sa atin. Kaya nga po sa buhay po natin, paano ba natin tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo? Paano ba natin papapasukin sa ating pagkatao? Would you imagine ang ating Panginoong Jesus willing na willing pumasok sa ating pagkatao? Pero minsan ang tao, bakit ayaw tanggapin? At ano ba ang pamantayan sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo? Katulad na lamang po na sinasabi po nating bilang sakramento, the sacrament of the Holy Eucharist, ang sakramento ng katawan at dugo ni Kristo. In the presence of the Holy Communion, nandun ang ating Panginoong Jesus. At kung nandun ang Panginoong Jesus, kinakain po natin. At ano yung ating kinakain doon? Hindi sinasabi doon sa kinakain na katawan niya, kundi kinakain niya, kinakain natin, na pinapapasok po natin sa ating puso, sa ating pagkatao. When Christ entered to our heart, when Christ entered to our soul, mararamdaman po natin kung gaano ang pagpapala na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan tinatanggap po natin, pero hindi natin isinasabuhay. Kaya nga ang pagtanggap sa banal na komunyon ay pamumuhay bilang isang Kristiyano. At ang bilang isang Kristiyano, ipinapaalaala na bawat tanggap ng kanyang katawan at dugo ay isang panauhin sa ating puso, sa ating buhay. Kaya sa buhay po natin bilang isang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, ibinibigay sa atin, pero madalas, bakit ayaw nating tanggapin? At ang presensya ng pamumuhay bilang isang Kristiyano sa katawan at dugo ng ating Panginoon, at ito po'y natutukoy sa ating ordinaryong pamumuhay. At ano ba itong mga ordinaryo nating pamumuhay? Nakalaki po nito ay ang ating mga asal, na ang ating way of life, na kung saan ito ang nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa po sa atin. Huwag sana po nating takasan ito. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, ipinapalaala ng ating Panginoon, ayaw niya tayong mamatay. Kaya nga sinasabing, ang kumain at uminom nito ay magkakaroon ng buhay. Paano ba humahaba ang buhay? Dahil sa iyong kapayapaan ng kalooban. Dahil sa pagiging masaya ng iyong kalooban. Dahil sa mga katangian na kung saan na nagbibigay ng sigla o ng inspirasyon para ikaw ay mabuhay. Look at yourself. Kung ikaw ay may galit sa iyong puso, tatagal kaya ang buhay mo? Kung mayroon kang sama ng loob sa iyong puso, tatagal pa ba ang buhay mo? Anong ibig ko pong sabihin? Ito ang nagiging dahilan kung bakit sa pagtanggap natin ng katawan at dugo ni Kristo ay nagkakaroon ng isang mahalimuyak na pamumuhay. Dahil tayo bilang isang tao, wala naman talaga tayo kakayahang mabuhay Pero dahil sa pagbibigay ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng kakayahan.
Kaya nga po sa buhay po natin, sa ating pang-araw-araw, ang lagi nating idinadasal sa Kanya, Panginoon, patnubayan niyo po kami. Panginoon, iiwas niyo po kami sa anumang uri ng kapamahakan. Panginoon, tulungan niyo po ang aking mga mahal sa buhay. Panginoon, tulungan niyo po ang aking mga pagsubok ay malampasan. Ito yung pamamaraan ng ating Panginoon na kung saan nandoon ang kanyang presensya at ang presensya niya ay nasa ating kalooban. Ang presensya niya ay nasa ating pang-ordinaryong pamumuhay at ang presensya niya ay ang pamumuhay na kung saan na ang bawat isa sa atin ay kapit-bisig na ipinagtatanggol ang buhay na pagtugon sa kanyang pagtawag. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, kung tayo man po ay may mga pinagdadaanan sa buhay, huwag nating iisipin na meron tayo sa ating buhay ay masasabi nating drama. Nagkakaroon tayo ng ganitong klase ng buhay dahil ito ang pamamaraan o way of life ng kabanalan ng pagsunod sa ating Panginoon. Walang pumapalakpak sa ating buhay. Ang pumapalakpak sa ating buhay ay ang ating Panginoon. Ang nanunood sa ating buhay ay ang ating Panginoon. Hindi natin pinanunood ang ating sarili sa nakikita po natin sa mga television, kundi pinanunood po ito ng ating Panginoon, hindi dahil drama ang ating buhay, kundi dahil kabanalan ng pagsunod sa Kanyang pagtawag. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, para mo ng awa gawin mong banal. Ang mga alay namin, iyo sanang kalugdan, ay kami gawin mong haing sa iyong laging nakalaan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ng tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusalog na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilip na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, sabay-sabay po nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin
Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all and God bless you all po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y inihain na, kamaswang mundo pa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na mamista, bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, kamaswang mundo pa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na mamista, bago't wagas. Alleluia. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang taga-Israel
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwa ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng Konparadiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama ng inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, tinghari at manunubos. Alleluia.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya, tayo po'y sama-sama sa panalangin. Inaayahan ko po na tumayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling buhay. Aleluya. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nasa Meribas ay lang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinaba. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpan, di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Tayo pong lahat sa awit. Si Jesus Jesus ngayon muling nabuhay. nabuhay. Aleluya. Magalak tayo sa ating tagumpay. Aleluya. Ipinako siya sa krus na matay. Aleluya. Upang iligtas tayong nawalay. Aleluya. Sambahin natin at papurihan. Aleluya. Ang Kristong Hari ating itanghal. Aleluya. Tao'y tinubos sa kasalanan. Aleluya. Ang mga anghel ay mag-awitan. Aleluya. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Aleluya. At sa Diyos Anak na Haring Mahal. Aleluya. At Espiritong Diyos na Banal. Aleluya. Darakilain magpakailanman. Aleluya. Tayo po ay magsiupo. Panginoon, linisin mo ang aking pagkakasala. Aleluya. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag mo akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, O Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo kong makapagsalita
at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabad pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana turong sa sunugin, malagod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, linisin mo ang aking pagkakasala. Alleluia. Pinasan ni Kristo ang ating mga kasalanan, habang sa krus siya'y nabayubay. Alleluia. Araw-gabi, hindi ako titigil ng pag-iyak sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako sa parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote. Subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka na ba sa mga tagasyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pat wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan. At ang pagtataksil ng aming mga magulang, kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng matagal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pinasaan ni Kristo ang ating mga kasalanan habang sa krus siya'y nakabayubay. Alleluia. Sa harap ng Panginoon ay halina at umawit sa galak. Alleluia. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ang Panginoon ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O ang Panginoon, ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa harap ng Panginoon ay halina at umawit sa galak. Alleluia. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Inakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na pinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Tayo pong lahat ay tumayo. Papuring awit ni Zacarias.
Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Alleluia. Tayo po'y gagawa ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na iligtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Alleluia. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagkaloob sa atin ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristong muling nabuhay. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Panginoong aming Diyos, ang iyong makapangyarihang gawa ay nagpahayag ng iyong walang hanggang plano. Nilikha mo ang sangkalupaan at ikaw ay tapat sa bawat saling lahi. Pakinggan mo kami, O Ama ng awa. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Linisin ang aming mga puso ng iyong katotohanan at akayin sa daan ng kabanalan upang ang gawin namin ang kaaya-aya sa iyong pananaw. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Magliwanag nawa sa amin ang iyong mukha upang lumaya kami sa kasalanan at mapuno ng iyong pagpapala. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Pinagkalooban mo ang mga apostol ng kapayapaan ni Kristo. Gawaran mo ng kapayapaan ang iyong sambayanan at ang buong mundo. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Ating pong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, ibinigay mo sa amin ang misteryo ng pagkabuhay bilang aming tipan ng panibagong ugnayan, ang bagong pagsilang naway aming ipinagdiriwang
ay magkabisa sa uri ng aming pamumuhay sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. salamat po.